balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo. May init na ulo namin dito eh. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23. DWIZ 882, kasama natin Jonathan De La Cruz. At si Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Ang sarap ng mga palitan dito sa aming mga comment sections. Ito meron tayong ano. Nagagalit daw sila, puro discussion daw tayo ng hybrid, nagugutom na daw sila. Diyos ko naman po, hindi. Yun nga ang Hindi solusyon. niya alam kung ano yung hybrid. Akala niya hybrid siguro yung sa sasakyan, yung hybrid. Ay, hindi po. Hindi po. Toyota Hybrid. Toyota Hybrid, hindi po. Ano yun? Hindi nga sumusunod sa car manufacturing program yan. Anyway, meron akong Hybrid kaibigan. po, hybrid na Meron palay tayong kaibigan, po. pare, dating congressman, Angla Representative Jess Manalo. Meron siyang papel tungkol sa blue economy. We are talking about the blue economy. Okay. Ito yun eh. Okay. So, sana yun ang may ano na. Kasi meron na siya doon specifics eh. Okay. How to go about it, including the participation of foreign companies Okay. in this activity. Ang malalakas kasi sa ganyan ngayon, na pwede natin pagkunan ng ano, is Vietnam. Magaling ang Vietnam technology. ng technology, lahat, pati yung ano. Eh sa atin hindi galing yung technology nila. Pero sila, minaster nila. Parang Ayun. Thailand. Ang difference po, yun na SIF deck. Yan, sa atin Yung yan. SIF deck, nandyan po yan sa Iloilo. Iloilo, yes. Okay. Yung SIF deck, aquaculture. Ano po yan? Research facility. Hindi Dito natin- po nasa atin yan. At yung mga findings dyan, yung pag-aaral dyan, ibinibigay, we share with other ASEAN countries. O kasi Southeast Asian Fisheries and Development Research. Ayan. Yung mga nakukuha nila dyan, ang difference, ang Vietnam, ginagawa. Kinommercialize nila. Tayo, tinago natin dahil ano nga tayo eh. Hindi, nagkanya-kanya tayo. Doctorate eh. Hindi naman natin sinusunod yung mga recommendation ng Natin, SIF yun deck. natin mismo. Problema. May Hindi, problema tayo dyan. Yun nga, nabanggit niya yung the blue economy. Ibig sabihin lang nun yung tamang paggamit ng ating mga Marine resources. Oo. Paligid tayo ng tubig eh. Imposible Yeah. talunin tayo ng Vietnam dyan. Panalo Dahil lang tayo. coastal po nila. Kukunti lang yun. Oo. May coastal sila. At hindi lahat yun pwedeng pang aquaculture. By the way. Saka tayo, ang dami nating inland water. Yung cove na sinasabi, yung cove po yan yung kumbaga, tubig na parang maliit na bay. Okay? 3 parts of the area covered by land, bounded by land. Isang part lang yung tubig. Yan po ang ideal sa mga aquaculture, yung mga cove na ganyan. Ang dami natin yan. Libo-libo. Oo. Ngayon, kung ma-realize natin how to use that, pero kailangan na science dyan. Oo. Nandyan. Funding, organization, lahat, Funding. etc. Pati pakikita. Ayan, land development. Social engineering, lahat. Land Pero, yung mga cove na yan, parin Conrad, parin Joel, nagagamit na rin naman eh. Oo. Tourism. Well, Saan? yeah. Cove. Tinitake over ng mga yan. Naku. Para Ay, maganda. hindi mo pwede ariin yan, pare. Hindi mo inaari, pero kunyari, ari. Hanggang doon sa beach, kuha nila no? Hanggang din sa... Kunwari, say na lang. Nakabakod na rin yun Oo. eh. Tapos tatanggalin yung mga bakawan, tapos lalagyan nila ng Yung Anbaya Cove sa Bataan. Yan. Yung dagat, hindi pag-aari yan ng korporasyon na nagtayo ng resort. Pero ang balita dyan, walang ibang bangkang pwedeng pumunta doon sa dagat Sila malapit lang. sa kanila. security daw yun. Kahit na ba, hindi inyo yan eh. Kasi yung Maglagay kayo ng napaka world class, parang Boracay yung beach. Tapos yung golf course, baka puntahan ng mga kung sino-sino yung world class golf course nila. Di wag kayong dadaan dito sa kalsada ko. Oo, yun. Sa kalsada namin, security rin eh. Ha? Pwede ba yun? Kumbaga, ganito yung principle. Yung mga exclusive villages, hindi tayo pwedeng pumasok sa kanila. Pero sila, pwedeng pumasok sa mga kalsada natin. Oo. Fair ba yun? kung sinabihan natin sa kanila, kayo nasa exclusive villages, Diyan lang kayo. dyan lang kayo. Hindi kayo pwede rito. Hindi kayo pwede Hindi kayo dito. pwede sa national road. Oo. Pwede ba yun? Anong klaseng yan? Di ba napakadamot? Ganun. Dahil sa security nila, wala nang pwedeng ibang magpunta roon. Ganun. It's against the principle of fairness, di ba?
equity and fairness. Baka daw pasukin ng mga pirata. Ng mga, ano yan, mga mga ganun. Layo, yung hout, yung sa... Ba yan ang lookout nyo? Ba't kayo nagtayo dyan ng resort na high-end? Na alam nyo palang gano'n. Na meron palang ganyan danger. Ngayon, ayaw kayo magpapunta dyan. Hindi pwede yun. Mas mabuti nga, nagpupunta kayo ng tao doon para maano yung mga pirata na. Oo. Magkakaroon ng buffer kayo. Neutralizing effect. Neutralizing effect yan. Unless hindi yun naintindihan yun. Kaya daw po tumitigil. They want to keep out the riffraff. Pare. Nireport natin kahapon na tungkol sa China. Oo. Okay, yung tourism. Bumaba po ang mga nagpabook ng international travel among the Chinese for the Chinese New Year. Kasi po sila lumalabas nila, nagse-celebrate sila ng Chinese New Year at bumabiyahe sila. May isang linggo yan. By the way, ito holiday sa BARM, ang Feb 8. Dineclare ng presidente. Pero bukas po, holiday din dahil sa Chinese New Year. Ang mga travelers, international travelers sa China, bumaba daw this year. Pero marami pa rin biyahe. Bumaba. Yan daw po ang dahilan kung bakit ang Department of Foreign Affairs kailangan nilang bawasan ang ini-issue na visa. Dahil bumaba daw. Hindi ba kalokohan yun? Dapat nga kayo mag-issue ngayon ng visa para agawin natin. Kailangan raw po baguhin nila yung kanilang mga target dahil hindi nila inasahan na bababa ang outbound travel ng China. Yan ang kalokohan. Sana, ang gawin ninyo, lalo kayo maging aggressive para mag-issue ng visa para yung mga Chinese na pupunta halimbawa sa Europe, pupunta na lang sa Pilipinas. Ay, nako. So, binapalitan daw nila ang kanilang goals. Dahil bumaba mga travel. Pabaligtad kayo. Pabaligtad kayo. Kung bumaba yung travelers doon sa bayan na yon, dapat mas maging aggressive kayo. Yan. What astute. Pag ganyan ba naman ang ating pag-iisip, nako. Wala talagang mangyayari. Sundan ninyo yung So, very fluid daw po sila ng target. Kalimutan niyo yung target. Tirahin na ninyo yan. Walang kinalaman niya sa actual na nangyayari, mga target na yan. Guide lang po yan It's not the be-all and end-all of tourism. Ang target ng DFA na visa i-issue, yan ba importante sa inyo, yung target? Wala. O yung actual na travelers na pumunta sa atin? Hikayatin ninyo sila. Kasi agawan yan nang pupunta rito Parang Jonat, bumaba ang travel sa China. Ganun ba? Babaan din natin yung target natin. Hindi. Ha? Para ka naman cost. Parang target po ang inyong kinoconcentrate dyan. Hindi. Ang ninyo, puntahan nyo lahat yung mga travel agencies kung meron, kaya Chinese groups dyan, para hikayatin sila. By companies, by the way, ang mga Chinese travelers, kung hindi, karamihan yan groupings. By company o kaya by municipality. Ganun. Hindi yan yung isa-isa silang pamilya pupunta sa travel agency. Hindi po ganun yun. Grupo yan. Grupuhan yan. And you can talk with the Chinese government for that purpose. As a matter of fact, you should be more aggressive now. Mag-business to business, B2B. Ang lakas naman daw nila mag-issue ng visa Ako talaga nalulungkot ako dyan sa mga statements na Ganito po kasi, nirarango nila yung mga kanilang consulate offices dyan sa China. Tapos, sinasabi nila, ito pinakamalakas. In the kingdom of the blind, the one-eyed is king. Lahat yung bulag Kaya yung iisa lang ang mata. Diyan na. Sa napakahina lahat magtrabaho dyan sa mga consulate. Yung pinakamataas, mukhang napakagaling. Pero lahat kayo, sa totoo lang, mahina. Teka muna kasi naman inaayos pa nila yung campaign, pare. You have to understand. Worldwide daw po, mahigit 200,000 visas ang na-issue ng DFA.
We need millions. DFA. Sa totoo lang. Wag niyo ipagmamalaki yung mahigit 200,000 visa na Wala issue yun. nyo worldwide. Wala. Million. Ang bumiyahe po international travelers worldwide, 1.3 billion last year. Oh. Ilan na nakuha natin? 5 5 billion. Baby steps. Ayun. Yun. Hanggang kailan yung Dahan-dahan. baby? Hindi na lumaki yung baby na Hindi yun. na, no? Parang ano yan eh. Sa mata Paurong. Paurong eh. Parang yung Benjamin Button. Oo. Pabaliktad, paatras yung naglaki niya. Imbes na... Imbes na palaki ng palaki, may pabalik. pabalik. Magkakaproblema talaga. Paliwanag nyo, ba't po nasuspend yung e-visa Yan. system natin? Paliwanag nyo muna yan. Bakit ganon? Hirap daw nung payment method eh. Ha? Ang lakas-lakas mag-scam yung mga gumagamit ng payment method dito. Mag-hire kayo na scammer. Baka masolve nyo yan, DFA. Hanip sa palus Ano to. sa palos? Ay, nako. Huwag naman ganon. Ay, isipin nyo na lamang ho, ilang bilyon ang inilagay sa mga tourism establishments ng mga Pilipino because of your own doing. Dahil in-encourage nyo na, binigyan nyo na kung ano-anong incentives and everything. Sinasabi nyo, yan ang future natin, tourism. Naglagay sila. Ang daming hotel itinayo. Ngayon. Yung mga bumili ng condo rent, B&B. Gagawin nilang for rental. Oo. Ang dami nag-invest niyan. Mga kababayan natin, Filipino overseas, ganyan ang investment nila. Tulog ngayon. Dahil 5 milyon ang travelers natin. Ulitin ko, 1.3 billion po. Ang international travelers worldwide. Ikot worldwide. Ang naitala. Noko? Maaring yan. Maaring sa kapitbahay lang nila. Halimbawa, Malaysian ka. Nagpunta ka sa Indonesia. Pero travel pa rin yun. May nangyari pa rin doon. Oo. Ang nagpunta sa Europe, sa Asia, galing sa Asia, mahigit 200 milyon. Sipin yun. Mga nasa Asia na yun eh. Tayo, ang dali nilang puntahan. Parang Europe din tayo. Oo. Meron tayong meron tayong Venice dyan sa May Venice eh. Dyan Sa Port Bonifacio, Sa Port Bonifacio, Global So, City. kung gusto niyo Hindi lang yun. I mean, ang dami nating festivals ngayon, ongoing, at marami pang susunod. Yung yan yung idea ng entertainment Yan ang city ganda to dyan attract tourists. Oo. Asan ang campaign? Ang campaign binigay sa Geyser Maclang. 150 million contract. Na hanggang ngayon, tahimik po ang Department of Tourism. Ilang araw Hindi na pa yan, napaliwanag. Explanation, ha? Wala, Wala. Hindi nga nag-press release ng awards. Nag-umpisa tayo magbigay dati yan, kinahil eh. Batas kina Amor ngayon. Tignan natin. Ano yung binibigay lang? Ganun sa... Hindi, nagkakaroon ng bidding? programa. May Bidding. May bidding. Totoo kaya yung bidding? Nag-bidding eh. Okay. Ano ba dito? Jobless rates. Okay. Record low. Uy. Naniniwala ka dito? Sabi po ng PSA, sa kanilang survey, ang unemployment rate, record low ng 4.3. Yung buong taon ng 2023. Yan po ang pinakamababa daw in halos sa 2 dekada. Okay? Maganda ang balita na yan. Halos sa 2 dekada. At nangyari yan dahil binago ang definition. Yan. Noong pong 2005, naaalala ko to, panahon ni GMA. Nagbago. Ang taas ng ating unemployment eh. Mali yan eh. Mali ang definition. Baguhin nyo ang definition. Magmula po noon, bumaba na Ang ating unemployment rate. Binago ang definition in 20... yung underemployment, yun. Hindi, ibig sabihin, binago po. Kapag hindi ka naghahanap ng trabaho, kahit na
able ang Bodied ka. body. Able Dapat body. naghahanap ka talaga. Kailangan talaga naghahanap ka ng trabaho. Eh kung di ka Or naghahanap, employed ka. hindi ka kasama sa workforce. Therefore, hindi ka Kakasama dun sa unemployed. Oo. Ganon binago ang definition. non-entity ka. Kung di ka ba naman... Kaya nga hindi naghahanap ng trabaho yan. Wala. Dahil napagod na. Pagod na. Tsaka Wala hahanap. siya makuha trabaho. Ay, nako. It shows So, ibig sabihin, pinaliit yung workforce. Para po... Accommodate. Parang yan yung ano eh. Hindi naman tayo magtataas ng presyo ng canned goods. Kukuntihin lang natin yun. babawasan natin. Di solve na. Solve. Solve na problema. Parang yung mga eskwelahan. Oo. Kulang tayo sa classroom. Ganon. Oh. Gawin yung 3 shifts. Wala na shortage. Wala nang shortage. 3 shift na yan. Mula madaling araw hanggang hating gabi. Nag-aaral. Meron mga... basta kakuha naman ng teacher. Pag ganun. Pag ganon. Bugbog naman yung teacher doon. Pero ito nga, yung tinatanong mo yung underemployment, nag-improve daw. Really? Fell to an all-time low of 12.3% from 14.2% in 2022. All-time low, pero 12% pa rin. Oo. Ng workforce mo. Laki nun. Ito yung mga- Ilang milyon yun, pare? Teka, ha? Mga mahigit 10 milyon. Oo. Yeah. At saka yung Mahigit 10 milyon yan. inayos din nila yung definition ng underemployed eh. Well, sinabi ito yung mga naghahanap ng trabaho o gusto magtrabaho ng mas mahaba-haba pang oras, o something like that. Di ba? Hindi ba? Ano ba underemployment talaga? Halimbawa, ikaw ay kasama dun sa paggigik ng palay. Okay. Oo. Yun. Ay, ikaw hindi sinesweldo ng tatay mo. Oo. Yun. Pinakakain ka. Kain ka. So, kasama ka magtrabaho sa farm. Okay. Yan. Ikaw, underemployed. Underemployed ka. Pero employed ka. Employed ka. Yun. Pero underemployed. Okay. Tagahugas ka ng pinggan dahil pal ka. Oo. Palamunin ka ng nanay mo. Yun. Ayan. Underemployed Pero ka. gusto mo maghanap ng trabaho. Ang hindi ko malaman paano nila nalalaman kung ang tao ayaw o hindi naghahanap ng trabaho. Oo. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Paano mo mahihiwalay yung mga walang trabaho na ayaw maghanap ng trabaho Doon sa naghahanap doon talaga. sa talaga naghahanap ng trabaho? Yun ang hindi mapaliwanag ngayon ng ating statistics. Kaya walang tiwala ang business sector dito sa mga unemployment, jobless statistics ng PSA. Oh. Nagtatawanan po yan sa negosyo, sa business community. Kagaya niyan. Alam mo ba nawawalan ng mga kasama o kaya yung mga handyman diyan sa construction? Ganon. Ganun karami. Nauubusan. Nauubusan. Meron na nga, nag-i-import na nga tayo ng electrician. Technically, construction should be one of the biggest employers. Of course. Daming Of course. Naghahanap Ang nga. problema, yung skilled natin, Yung nasa skills. labas naman ng bayan. piyon ang marami ang sinasabi Piyon, marami. mo. Oo. Skilled Maski natin. na yun, marami rin na hindi Na hindi, nakakapasok. Really? Sayang eh. Sayang. Hindi dyan, naghahanap. Ang problema po kasi sa construction, Okay. yung mga workers, malayo nakatira doon sa site, job site. O di iikot. Pakahirap. Kaya nauso ngayon yung mga construction workers nakabisikleta. Right, nakikita ko. Naku, Yan. Yan po ang ano nila dahil malayo yung job site. Hindi, ano yan eh. Oo. Kumbaga po, palipat-lipat ang job site niya. Pag yan ang nakabisikleta trabaho sila. mo. Kung saan ka tinawag eh. So, palipat-lipat. Hindi ka mukha ng ibang trabaho. Permanente yung iyong place of work. Hahanap ka ng tirahan malapit doon. So, madali ka lang makapunta sa trabaho. Ang construction, hindi ganyan. Iikot ka. Malayo. Kaya yung iba, they uproot their families at lilipat Doon ng sa malapit sa sa construction job site. Oo. Napakahirap. That adds to the housing problem naman, yung pinag-uusapan natin. Hindi, sinasabi nga. May solusyon na tayo dyan, Esplanade. Esplan. Esplanade sa Pasig. Kapag magkakaroon ng construction kahit paano. Okay. Okay.
Ang malaki pong trabaho, ang source, ang potential na maraming trabaho ay sa IT. Okay? Yung, or yung online sales, mga ganyan. You create your own job through online. Yan po ang nakikita nila sa na future. Magiging negosyante ka nga, napakahirap magnegosyo kung kailangan mo humanap ng pwesto sa mall. Nako. Napakagastos. So yung mga nagdinegosyo, gumagawa ng mga, halimbawa, pastillas. Ang kanilang paraan po ngayon ay online sales. Okay. Halimbawa, yung mga pastillas, kakanin, leche flan, paski yung damit-damit. Okay? Marami Mga ng ganon. maliliit, ganon, online. Ang problema ho dyan, yung ating telecoms. Okay. Yung ating online signal. So, nagsalita na po ang NEDA. Pare. Nagsalita na. Nanawagan ang NEDA Sa mga telco o ano? ng reforms daw sa telephone industry, sa telecommunications industry. Ayan. Nanawagan sila ng reforms. Nanawagan ang NEDA, Ng reforms. Ayan. Ay, May Reforms solusyon na in, tayo. in what way? Anong lasing reforms ang hinahanap? tinawagan na eh. Nanawagan na nga eh. Nalawagan pala. Gusto nyo pa ng detalye. Hindi, tigilan na ang ano. Kasi ang daw po monopoly, high cost, duopoly. slow speed, at saka inadequate coverage. Yan po ang sinabi ng World Bank. Inulit lang ng NEDA. Ang kaibahan lang dito, nanawagan ng NEDA ng reforms. Ba't hindi kayo gumawa ng plano paano i-reform yan dahil kayo ang NEDA Oo. at saka nyo sabi, Hindi, ganito. imbes na manawagan kayo, gawin nyo yung plano at ibigay nyo sa Kongreso, sa House, sa NTC, sa... Una muna, di ba alam na ninyo, nung nag-roll out itong mga ito, yung plano, alam na ninyo yun. Meron ng plano. Meron ng plano yun eh. I-update lang ninyo yun. Tapos mag-usap kayo ng NTC. Kasi mas kinasaan kayo pumunta kayo, nag-press conference kayo, kung hindi nyo kinausap yung NTC, na siyang supervisor nitong mga telco na ito, walang mangyayari dyan. Ba't di nyo bugbugin yung Oo. kalampagin yung... Yung NTC na yan. Hindi, kailangan manawagan muna ng reforms. Bago magkalampag. Ganun ba? Pagkatas ng... Baka voluntarily, out of the goodness of their heart, ay mag-reform sila. Dahil daw po dyan sa mga challenges na yan, mahal, mabagal, at limited ang coverage, tinatamaan daw ito mga negosyo, education, business, BPO, healthcare, tsaka disaster response. Alam na po namin yan eh. Sinabi na nga ng World Bank yan eh. Ang kailangan namin marinig na yon, anong solusyon, anong gagawin nyo? Kailangan daw ng reform. Alam na rin natin yun eh. Di ba? Di ba sinabi na natin Mulat ngayon? mula, alam na natin kailangan ng reforms dyan eh. Ayan. Ang sinabi po nila, kailangan daw i-streamline ang process. I-streamline ang process. Ano ibig sabihin yan? Streamline ang process? Ano kaya ibig sabihin ng streamline the process? Hindi naman pinaliwanag ng NEDA eh. Open access daw. Open access. Away na nga yun. Enhance competitiveness. Parang you're just mouthing the World Bank recommendations eh. In the first place, Ano Yeah. po yung pwedeng gawin? Yun ang gusto kong marinig sa NEDA eh. ano muna yung sinasabi nyo na open access? Ano bang percentage kayo na access pa dyan hindi sa kanya, open. nang hindi open? Kasi yung yung duopoly na yan, nag-aaway na nga tungkol sa kanilang sharing. Paggamit ng mga linya-linya nila. Pagkatapos, pa-open access natin, papasok yun dito, hindi na rin nila kinakausap yun. Ang mahal ng kanilang accessive. Kailangan daw bagong batas. Sabi ng NEDA. Hindi na kailangan ng bagong. Pare, NEDA to ah. Pukpukin nyo na yung mga yan. Meron silang programa dati eh. Ano ba nangyari? Kasi daw po hindi malinaw ang policies dyan sa telecoms.
Lalo na doon yung spectrum. Ang spectrum po kasi, yung mga, mga bandwidth. Hinahati-hati po yan ng NTC. Hindi raw maliwanag yan kung paano ang hatian. So, kailangan ng legislative bagong batas. Administrative work ho yan. Ano ba? Parang Jonathan naman, kontra ka ng kontra. NEDA to Di eh. ba meron sila yung Open Access Act na nasa pending sa... Kompleto na yon. Kompleto na ba yun? Yung lahat ng mga kailangan na law, pagdating diyan sa pag-aayos, Meron na. meron na yan. Meron na. Ang pinag-uusapan dito, follow through at saka enforcement. For example, yung tungkol dun sa sharing ng inyong mga bandwidth, yung mismong pagbibigay ng bandwidth. Meron tayong alam, dyan sa duopoly na yan, kumukuha ng bandwidth, hindi nila ginagamit. Yeah. Hinahawakan lang. Para hindi na makapasok yung Pasok ka, yun ang iba. May mga nangyaring ganun. Pero pinakamalaking bagay po rito, NEDA, bigyan nyo kami ng idea, paano basagin itong duopoly. Oo, yan. Yung mga solusyon nyo, yan, legislative framework, pinapasa nyo lang sa iba Yung problema. yung solusyon. O kayo humanap ng solusyon, legislative framework. Hindi. Sabi ng World Bank, ang problema natin, duopoly. Binanggit nyo ba yung duopoly? Hindi binanggit na NEDA yan. Wala. Baka magalit sa kanila si JASA at si MVP. Patay kayo. Oo. Hindi nyo pwedeng tawagan. Oo. Hindi ka mukha ni Harry the Caller. Ang gawin ninyo ngayon, gawin nyo, Duopoly ang problema. Yan ang kailangan yung basagin. Paano gagawin yan? yan. Ang gawin nyo ngayon, gawin yung consultant si Harry the Caller. Para matawagan niya yung Siya, mabilis siya eh. Mabilis siya. Mabilis siya eh. Oo, May access siya At eh. sinagot. Sinagot siya. O, kita nyo? Oo. Sinagot ako. Yan, open access yan. Si Harry the Caller sa kanila. Open access yan. Ang problema ng duopoly, ang tagal-tagal na niya, panahon pa ni Ramos kasi nagsimula yan eh. So, ilang pong taon na sila ang naghahari dyan. Merong uusbong na isa pang third telco. Eventually, mate-take over nitong dalawang to. Why? Kasi po kapos sa kapital yung mga yon. Sila, matagal na nandyan, nagpasasa na. Kaya they take advantage of that. Anong paraan para pumabasag yung duopoly na yan? Dahil sa pag-aaral ng World Bank, yan ang number one na problem. Kaya ganyan ang ating broadband, ang ating internet. Mahal, mahina, at maliit ang Ito na lang, nararating. yung pinag-uusapan. Sinabi na ng Transco, pwede nyo nang gamitin yung fiber optic network Ng NGCP. So at least may Number broadband one yan. ano ka na. Number two. Structure. Ginagamit ba? Nag-away. Di ba sinasabi mo paring Conrad? Kaya ayaw nilang gamitin yan, magbabayad sila eh. Oo. Gusto nila libre eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Gamit yan. Pangalawa, ayaw nilang kausapin yung mga small cable Yun, sa oo. probinsya. Yan ang last mile Yun eh. ng broadband. O paano yun? Diyan sila makakakuha ng mga maraming customers. Okay, 9:32 ng umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Yung Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad, puro J. J&J eh. O J&J. Conrad Banal, magandang umaga po na naman sa inyong lahat. Babalikan lang natin kasi nag-point. Bago tayo pumunta doon, pare. Ano yan? Congratulate natin si President Biden. Okay. Pare. Ano? Siyempre mo nakausap niya si François Mitterrand. Oh? Sabi niya. Sabi niya? Nag-speech siya. Ganito ang nangyari. Kaya siya ngayon ang laman ng ano doon eh. araw? Seance? Baka may seance. When I got, araw. when I got elected, Oo. I had a conversation with François the Mitterrand. President of France, François Mitterrand. oo. Sabi,
François Mitterrand died in 1999. Oo, paano? Tapos, Seance nga eh. Ikaw Baka naman eh. past tense yung kanyang naguluhan lang yung congratulations, tao. Oo nga. President Biden. Ba- The leader of the free world. Meron, no? Nagseseyan sila. Na, yung patay nakakausap. Ikaw naman, slip of the tongue. Slip. Slip of the tongue. Okay. By the way, mamaya pinag-usapan natin si Presidente BBM. Marcos pag magsasalita sa MOPC, Philcon Philcon sa MOPC, Constitution Day. Yan. Sa Tama. Simula yan. Hindi, namamatay Nandun na ang nga media. yung issue na yan. eh. February 8 nga pala. Oo, Constitution Day. Sasagot daw siya sa mga questions sa media. Ayan. So, February 8 is Constitution Day. Constitution Day. Ano? Tama. Yun. Pero Mamaya, patay na po yung issue na yan eh. Huwag na natin buhayin Oo sa... nga eh. Yung mga PI, yung mga ganun. Wala. Pabayaan na natin si Wala Sani yan Angara. Medyo cool eh. Magaling yung handling ni Ngayon, Senator Angara. nag-aaway pa rin sila tungkol sa madaliin daw ng Senado. Oo. Sabi naman ng Senado, hindi naman pwede madaliin itong trabaho to dahil Mamadali, di ba? medyo... Oo. Ang padaliin natin yung pag-ayos nitong duopoly na ito. Hindi naman to Oo. parang nananahi ka lang ng laylayan eh. Di ba? Ililip mo yung laylayan. Hindi naman ganun yan eh. Sa tingin ko, Pinag-usapan natin dito, papalitan natin yung mga ilang provisions sa Constitution eh. sa tingin ko yung sa House, ang pinakamagandang gawin nila, mag-conduct din sila ng hearings tungkol dyan. Sa kanila, on their own. They don't have to wait for the, Hindi, pasado na raw yun sa kanila. Alam na nila kung gusto nilang gawin. alam na nila. Ilabas na ninyo kung alam na pala Okay. ninyo eh. Switch to parliamentary na lang talaga. Economic provisions eh. Ganun ba? Hindi pala. Political provisions ang binabanggit mo, bro. Eh. Ikaw naman eh. Allergic sila dyan. Sorry. It has a connection. Balikan po natin, may nag-point out sa atin Oh. na security daw po ang dahilan kung bakit ayaw mag-issue ng DFA ng free visas. Ano ibig sabihin ng pumunta sa free visa? Na pwede kayong pumunta rito sa Philippines. Ano to? Visa upon arrival? Pwedeng visa upon arrival. Or absolutely no more need for visa. Yes. Yes. Visa free. Kasi meron pong ganyang arrangement, halimbawa, ang Thailand at China. Oo. Kapag ang mga Thai magpunta ng China, wala ng visa. Okay. Ang Chinese naman po, pag nagpunta ng Thailand, di na kailangan ng visa. Basta Chinese meron passport silang ka. arrangement. Meron silang... Yan. Meron silang ganon. Bakit daw hindi pwede dito sa atin? Kasi daw po, security concerns. Okay. Yan po ang sabi ni DFA USEC Gary for Domingo. Consular Affairs, Gary Gary. Domingo. Anong security, In what... Hindi, okay. Meron nga tayong program to increase tourism. Dahil yan po ang ating pag-asa para Oo. to earn the dollars, to earn to pay for our development. Kasi yung ating development nangangailangan ng importation, ng equipment, and all sorts. How do we pay for this? Ang paraan po natin, isa dyan, ang tourism. Alam daw nila yan. But on the other hand, meron daw tayong security concern. Yung sinasabi ni Undersecretary Domingo, ni Gary, na security concerns, it emanated from those issue about POGOS eh. About the POGOS. Okay. Pero that is an enforcement issue, boss. It's not about... Hindi yung barahin mo lahat. Para po mapigil yung pagpasok ng Pogo, lahat ng bibisita rito, barahin nyo. hindi naman ganun yun. Ganun ba yung solusyon? Parang shotgun eh. Merong langaw, lumilipad sa bahay. Na nakakagulo. Kakagulo. Kumuha ka shotgun, barilin mo ng barilin yung... hindi naman. Ang kanila is, nakukuha ko na, preventive. Ayan. Really? Oo. Harangin mo na kagad ang sakit bago Bago dumating. Bago dapuan ka. Hindi lang naman sakit yung hinaharang mo eh. Pati yung Pati mga lunas. pati good Lunas, pati nutrient, lunas. hinaharang mo Pati eh. lunas, hinarang mo eh. Ayan, ang problema. Pero I get it. Preventive. Sige. Hindi, preventive talaga ang kanila. Oo. Pero ayusin natin yung preventive measures. Kasi pwede Pero tama namang ka, ayusin yun eh. enforcement Pwede naman eh. At saka malalaman mo naman sino ba itong mga ito. All you have to do is to work out with the relevant government agency in China. Ito ba mga taon to galing sa Hunan na ito eh. Ano ba to? Criminal ba sa China ito? At magpupogo ba ito? Manggugulo ba ito sa Pilipinas? Ganun lang naman yun. It's a matter of work.
Oh, Trabahuin, yun ang, that's a lot Eh, of tsaka, work, pare. police work. Police work. Kapag Pag nandito na, Ulo. tapos may nag-ooperate ng Pogo. Teka, kayo ba, may work visa? Yeah. Iba na yun. Kung tourist visa, walang visa kailangan. Kung tourist ka. Pero kung nagtrabaho ka, work yun. visa, di enforcement. enforcement. Hulihin nyo. Kaso naglalagayan daw dyan. na- Enforcement din yung lagayan. Ganon? Oo. Di yung mga boss. At saka isang tanong ko. Okay, may security concern. Ayaw nyo ng free visa. Oo. Okay. Anong Ba't tinigil alternative? nyo yung e-visa? Ba't Anong nyo rin alternative nyo? Ba't tinigil nyo rin yung e-visa? Hindi. Kasi daw, bumababa yung mga nag-book ng travel sa China. China. Mabuti pa, babaan na rin natin yung ating approval. Imbis Isa na yun. palakasin, ha? Hindi baliktad. Isa yon at the same time, hindi daw makakonect. Sa- Duopoly pa rin yun. Yung connectivity. Ano ibig Natatagalan. sabihin nun? Internet, etc. Mga ganun. Hindi, yung Problema pa rin e-visa ng, dun sa taas, sa abroad ang ano nun, di ba? Ang application nun eh. Oo nga, hindi nakakakonect eh. Paano yun? Tayo may... Tayo may problema rin tayo. Okay. Tapos ito pa. Para alam mo itong solusyon na ito, yung shotgun, ganyan na rin yung solusyon ngayon ng NEDA tungkol shotgun. doon sa ano? Sa Tungkol sa duopoly. duopoly. Sa duopoly. Ito, sabi ng NEDA, Forms, oh. reforms daw. ang reform na kinahingi nila, wag na daw magkaroon ng congressional franchise ang mga telcos. Ayun, libre na lang. Libre na lang. Pabayaan mo na lang, open na. Ayun ba? Yun yung ibig sabihin, no? Yan, oh. Okay. So kahit sino, every Tom, So, open up to competition ang banat nila. Eh kung wala, isipin mo, that's the biggest scam that will happen. Okay. Isipin mo magpapa-enroll ka ng ano, kunyari meron kang telco, magpapa-enroll ka ngayon ng mga ano kukunan mo. Subscriber. Hindi ka naman makakapag-deliver. Oo. Isipin mo yun. Every Tom, Dick, and Harry na. Hoy, okay na tayo, tara. Wala Every ba? Tom- Ni isang tower, hindi nagtayo. Okay. every Tom, Dick, ang purpose nga po ng franchise, tinitignan yung kakayahan. Ayan mo. Nang weteng. Oh. Para daw mabuksan yan. Isipin mo yun. Kung ako nagtayo ako ng 2 tower dyan, di yan na. Ngayon, nangangako daw ang Bureau of Immigration, hassle-free arrival. Ang mga Filipino travelers. Yan. So, ini-encourage nila, lumabas yung mga Pilipino. Dahil pagbalik nyo, hassle-free na. Ba't hindi yung mga papasok kong encourage? Yung papasok. Hassle-free rin yung papasok lahat. Lahat na lang. Pero walang papasok nga dahil nga yung visa. Electronic gates na raw po sila. Ilan ba electronic gates nila? Wala pa atang 10. Aray ko. Damihan din mo yan. That's a problem. Hindi pala papalabas. Papalabas, Yung, hindi yung papasok. hassle-free, papalabas. Oo. Iba pa yan, Diyos ko. Yung baka maging biktima daw ng white slavery, di ba? Hindi na raw kailangan Trafficking, ng boarding pass sa e-gates. Okay. And reduce the processing time for arriving passengers. So, yung mga aalis, hindi nyo na kailangan ng boarding Na passes. ipapakita. Wala na raw scanning. Yan. E-gates. Kasi daw po, napakahaba ng processing time. Solusyon ba yun? Kasi may nag-post daw po, yung presidente ng Raja Tours, si Jose Clemente III. Okay. Dumating daw siya sa NAIA Terminal 3. Pumila siya sa e-gate na tingin niya sana, mabilis. Doon daw sa line niya, mga 70% pinalipat sa mga immigration counters. Dahil yung scanner, hindi mabasa yung barcode. Ayun, patay tayo dyan. Ini-scan yung barcode, tapos ayaw basahin. Ayun, sa nasa Pinalipat boarding na lang pass. sila. Pinalipat na lang sila doon sa mga booth. Siyempre nag-uumpisa ito Doon sa naman. mga... Ha? Okay. Nag-uumpisa pa lang Baby itong steps system na ito. naman May tayo. baby steps. Ayan, nangako na nga, Ikaw naman. Nangako na nga ang Bureau Yun eh. promises a hassle-free. Yeah, give them time. Kayo naman, makinig kayo sa press release. Ikaw naman eh. Oo.
Kung ano ba nangyari sa Sa'yo, yan wala na, tapos na, ganun Ang problema kasi, ito si Clemente, dati presidente ng Tourism Congress of the Philippines. So, And therefore, alam niya po kung ano sinasabi niya. umiikot yan sa buong mundo. Alam niya kung anong nagiging problema natin. Konti lang naman 20 minutes lang daw siya nakapila. Oo, tingnan mo. 20 minutes lang pala eh. Kaya kung Eto ang tanong ko pare, sino nag-supply nung yun, equipment na yan. Ayan ang magandang nung katanungan. e-gate? Equipment. Bakit hindi gumagana yon? Baka po kailangan balikan yun. Oo. Another, Habang tinitingnan nyo, tanungin nyo na rin. Tingnan natin sino kumita dyan. yan. Enforcement issue rin yan. Lahat ng mga problema natin, follow through at enforcement. Ito naman mga nagko-comment dito, busy daw yung Bureau of Immigration. Sa pag-asikaso doon sa taga-DNR na biyahe. Ng biyahe, hindi Ay, po ganyan yun, yun. Hindi po. May lane yun, may lane. May lane sa Leo, mabilis yun. May bilis yun. May sarili na yun. Mabilis yun. Well coordinated yun. Ang problema daw po ay yung payment system. Sa e-visa naman. Ang dami natin problema sa travel, ano? Ba't nyo sinasabi pa yun? Solusyonan nyo na lang. Ba't pa nyo pinipress release? Ano? Di ba, pare? Di ba sa atin, pag ganon, alam mo itong problema, ang mandato mo, ayusin mo na mabuti. Oo. Di ba? Huwag mo na i-press release. Gawin mo na. Tapos pag tumaas ang data, yung statistics, Yan, okay, doon press mo release. labas. Oo. Hindi yung we plan to. Oo, yung plan. We promise. We promise. We promise to coordinate Ayan. intensely. We are convening a committee. Study this. Creating a committee. Ay, nako, patay tayo sa ganon. The committee will study how the next committee will study the problem. Ayan. Wala pa sa Ang tawag doon sa mag-meeting tayo. Okay. We will Ano have a pag-meetingan meeting natin? to have another meeting. Ayan. Yan. I-decide natin. Natin, oo. Kailan tayo mag-meeting Mag-meeting ulit. ulit. Ayan. Meron pong masamang balita, ano? Okay. PSA statistics. Kasi matagal na natin napapansin tong ano na to. It has become a phenomenon. Oo. Yung po mga nagpapakamatay. Yun ang mabigat. Okay. Yan ang mabigat. Mahigit sa 1,000 po. Noong 2022, 30 years old and below. Mahigit 1,000 daw. 3,000 deaths in 2022 na nagpakamatay. Ano kayang Intentional self-harm. Ano kayang rason nito? Ano kayang naging Yun na nga eh. reason? Malaman lang natin sana kung ano. Ano yan? Nagpakamatay dahil sa girlfriend, nagpakamatay dahil walang pera, nagpakamatay, despondent dahil ganito. Ano kayang nangyari? Naulila? Or, hindi natin alam eh. Sana alam natin. Mental health daw ang problema. What caused that mental health problem? Ang nagpalala daw dito, yung pandemic, na-depress ang mga tao. Na-depress ang mga tao. Yun ang sabi ng study ng Congressional Policy and Budget Research Department. Bakit, ano kaya ang ginagawa natin ngayon? Para yan. Para And that's ma-tigil. important kasi yun na nga merong rising epidemic, parang mental health crisis sa Pilipinas, sinasabi nila dito. Nagtayo ng increase. call center, ang National Center for Mental Health. At ang dami daw nila, mahigit 10,000 calls ang natatanggap nila. Talaga may ano pala? Ano kaya ito? Epidemic na to? Ito naman si Harry Loco. Oo. Hindi si Harry the Caller to. Sino? Ito si Harry, sabi dito. Doon sa taas talagang meron ng mental. Huwag naman. Hindi, ito, seryoso. Ikaw naman, Seryoso yung Ibig pinag-uusapan. sabihin, kailangan nila magpakamatay din? Ikaw naman. Ikaw naman talaga. Harry naman eh. Hari naman, Ito, oo. malapit. Hindi ka naman si The Caller eh. Bakit? Epidemic na nga ito. Huwag mong ganyanin yan. Ano ba? Seryoso ito.
Ano Dahil, yung sinasabi? I think what they're calling for is magkaroon ng unified effort, di ba, mula sa local, national government, private sector, healthcare providers, saka sa mga communities, schools. Usually yan, alam mo, nagiging yung counseling. Oo, precisely. Kailangan maagapan mo Maagapan mo, oo. At tuluyan, hindi what I'm saying, hindi one-off. Oo, Kasi hindi. maaaring bumalik yung depression ng tao, di ba? Lalo na pagkabataan ngayon, ewan ko ba? I mean, there's At saka na sila sa sa the challenges internet. of the world. Ang dami mga nakukuha nilang information na mali-mali. Siguro yun din, paring Conrad, paring Jonat. Kasi nung kapanahon naman natin, wala naman social media eh. Kung may problema ka, meron kang barkada, magulang, meron, something. Ngayon eh, Meron gene. parang namamagnify yung may gene. May gene. Namamagnify ang problema sa mga isip Wala ka ng nang mga pupuntahan tao, eh, mga no? kabataan. Nagiging hopeless talaga. Oo. At tapos, nasa susunod pa rin yung kaya nga hindi maganda tong yung trolling at Oo. panataan, yung Yan, yung mga pinipersonal na mga iba yan eh. Yung Nagkakaganyan yan. Oo, yung bang nadidepress sila ng gusto dahil hindi lang masya-shaming, pahihiyain. Yan, matindi yung internet, Ganon. matindi sa shame. Mahilig eh. Well, meron sinasabing mga... Well, nabasa ko lamang ito. Okay, sige sir. Parang sa mga... Hindi lang naman sa Pilipinas. Sa Hindi naman lang. Sa Amerika nga, mas Sa matindi Amerika pa eh. po, nangyayari din yan. So, problema din nila yan. Okay? Parang naging option sa mga ganyang edad. Yes, Wala na yan. Tumakas. It's a matter of choice. Oo. I don't wanna live. Oo. Ano ba kayo? Ayoko na. Oo. So, itong... Hindi ba? Ako noon, gustong-gusto ko talaga mabuhay. Takot akong may mangyari sa Parang sa kanila, parang goodbye cruel world. Parang ganun ganun yan. Sama eh. Sama. Bakit naging ganun ang attitude? Naging very negative. At hindi lang po sa Pilipinas. Pero makikita nyo, Sa Pilipinas lumalakas. problema na rin natin. Oo. Kasi sa Amerika, yung mga yon, they go to shooting. Yung mga, di ba? Nagkakaroon na Nagwawala. pupunta sa eskwela nila. Mamamaril. Oo. Ano rin yun? Mental issue rin mental yun. issue yun. Di ba? Well, ang akin din siguro naisip ko, again, dahil sa bago na yung ang libro. Iba na. Para bang yung values ng tao, ano bang mahalaga? Talaga, para sa ano tao. ang Totoo. hindi mahalaga? Yan. Ano yung... Nag-iba. Nag-iba eh. Nag-iba na Kasama rin yan siguro. Kasama yan. Di ba? Yung mga... Pwede ka marami sabihin, pero kailangan... Hindi ganyan kahalaga yan. Pwede mo sabihin sa mga bata, pero titingnan kanila, you're not of that age to take that advice anymore para sa kanila. Kasi Hindi mo naman itong importante sa amin. Ganun. Pwede sabihin, mahirap ang buhay. Sa atin, kaya ganyan Dati sila. nang mahirap. Look, so minsan hindi mo ayoko na pwede sabihin to sabihin eh. yun. Alam mo, minsan naalala ko nung buhay yung tatay ko noon magulang. Oo. Kaya kwento yung panahon ng hapon. Oo. Sabi ko, Diyos ko, wala nang hihirap doon na buhay na pinag-uusapan. Yung mga biglang Buhay na dadakpin kayo ng mga hapon doon sa Fort Santiago. Tapos wala, Saka rather yun, samarin talagang executed. lalakad ka. Sabi ko, yung nag-death Oo. march, Diyos ko, wala ba na-depressed doon? Doon sa mga yun, di ba? Bakit Ang layo wala na nila. nagpakamatay Bakit wala Nagpakamatay doon, di ba? Ibig sabihin, gusto nilang mabuhay. Oo. Now, Iba. I don't know. I mean, Ngayon na nga maybe choice. wrong, choice. It's an option. Hindi maganda yun. Well, I don't know if this is related. Kasi po yung optimism. Nawala. Okay? Ang ayon sa survey ng SWS, positive outlook Ano yan? for 2024. Bumababa o... Down 4 points. Yan. The optimism is there. parang 44% na lang ang optimism, dati 48%. Pero ito maganda. Yung mga pessimistic, hindi naman tumaas din. Yung iba, the same lang daw sila. 45% ang optimistic, parang ang hindi lalala pa ang sitwasyon, nasa 5%. Yung iba, pareho lang. Okay. Ibig sabihin, maganda pa rin ang outlook. Ang Kung maganda ang outlook, hopeful pa rin. hopeful ang outlook, sa akin, natural na sa Pilipino yun. Very resilient tayo eh. as a people. Natural na. Kahit anong dumating dyan, kaya natin, natin yan. And that's good for me. Magandang yun. Lalo na. Kasi po, talaga namang, totoo to,
it's as real as the three of us breathing here in this studio, na meron tayong headwinds na hinaharap. And that is not only for the Philippines. Not only Buong mundo po buong yan. mundo po yan. Despite this, hindi nyo napansin, maganda ang statistics sa inflation. Yes. Maganda ang manufacturing, tumaas. That's good. So, Okay, di ba? Di ba? Ano mo yan? Maayos yung harvest natin. Maayos ang harvest. So, may mga nangyayari. And yet, sabi ng BSP, hindi pa kami ganun kakumpiyansa na kontrolado na natin ang inflation. Therefore, hindi nila mapakawalan yung money supply. Yes. Hawak pa rin talaga nila. Gusto nila rendahan pa rin yan. That's an indication na yung ating mga nag-aaral, nagbabantay na mga trends sa kabuhayan natin. Ibig sabihin, tinitignan din nila yung sa buong mundo, tinitignan nila yung situation sa Pilipinas. Nag-iingat pa. Kasi kung talaga pong magandang-maganda na ang kanila nakikita, papakawalan na yan eh. Para mas maraming Mas lalo Pagkagamit, sisigla ang ating hanap buhay. pondo para sa hanap buhay. Ang ayon sa survey, mataas daw ang personal optimism sa Metro Manila. Ang pinakamababa Visayas. talaga. Ba't kaya Bakit Baba ng Visayas. Pero mataas pa rin ba yan o hindi? More than 15, hindi. Ang Visayas nasa 27%. Mababa. Mababa. Mababa yun. Ang Metro Manila 47%. Medyo mataas-taas yun. Mataas-taas sa Metro Manila. Bakit Ano kaya sa Visayas ang ano dyan? Parang Ben. Talang ang Ben, baka naman Verdone. hindi mo masyadong Ay, power. Baka power. Power, kuryente. Pare. Malakas ang Nakakaasar yan, depression pare. ng Parang yung blackout, brownout sa Nasa dilim sa ka? Iloilo, Nasa dilim sa ka, pare. Bacolod, sa dilim ka. Aray. Pero siguro, bago matapos ako minsan personal advocacy ko yan dahil dati I used to work a lot with mga children, mga Yes. teenager. Pagka meron kayong problema, meron naman mga hotline at merong makakausap. Meron kayong nakakausap. Meanwhile, yung mga sa ating nakakaayos Sa pamilya, mag-isip, sa pag pamilya may napapansin na kayo medyo depressed na ganyan, Kausapin nyo na. Kausapin nyo. Imbitahin nyo mag-soft drink, magkape, ganyan. Kasi Blowout mo ng ice cream. minsan kailangan lang ng kausap Oo. eh. Totoo yan. Huwag yung pagtatawanan, huwag yung lolokohin kasi Kausapin nyo ng mabuti. Pag, may Isang problema. maliit daw yung window na yon Oo. for them to snap out Oo. Yes. of that mood. So, kailangan ma-detect mo agad yon. Kailangan mag-snap out. Ikaw, sila kung doon. nagkalat ka dati sa laro mo sa basketball, di ka ba nadidepress no, nung player? Naglalasing lang ako. Pero meron kang ano. Pero the next day, Okay. balik na Ayos ako na sa na. practice. Practice ka na naman ulit. Lalakas Okay ang na. negosyo na may ikli ang Amerikana niya. Oo. Hindi, pag maayos ang ano mo, Ganun lang yun, ha? kaya nga advocacy mo yung ganyan. Kailangan may May nakakausap. nakakausap. Huwag ko kayo Reach out. mawawalan ng Reach pag-asa. out. Ayun Kasi na. meron tayong bunuan, ano? Ayun. Bangos. Nandito na. Nakakaalis ng depression. Ay, Ang sarap to. Oh, nandito na ang Buno ang Bangus. Okay. Kita-kita tayo bukas, Chinese New Year. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal ng Karambola sa Aliw 23. Susunod na po, Ronda Pilipinas with Award win. award-winning broadcast journalist. Bago natin bigay kay parang Dennis Antenor Jr. Ito, para hindi kayo ma-depress, mga galing kayo sa Romblon State College, si Captain Roland Douglas Periol ng grupuhan ng 4 Cantos. Bumalik tayo dun. Ay, Happy hindi. birthday! Ako ang dami ko rin naubos na yan. Nung kabataan ko, yung 4 kantos. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.